Ayan. Good afternoon. Naimbag nga malam kada tayo amin apo nya bubuyati lakaregang bulletin. Nag-hold ng press conference kanina si Vice President Sara Duterte at sinabi po niya na ipapahukay ang sa libingan si Apo Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. So, what's your reaction on this? Sa akin lang naman, she's just a Vice President. No? She's just a Vice President of the Republic of the Philippines. I think it will be happen lang yan kung siya na po yung President. Diba? Maybe bugso ng kanyang damdamin. Hindi natin alam. Sabi niya, ipapahukay po niya si Marcos Sr. Diba? Ipapahukay niya daw yung patay. Grabe. What's your reaction, guys? Ipapahukay ni VP Sara Duterte si Apo Lakay. So, what's your reaction? So, ayan. Reaction lang natin, no? Reaction lang po natin sa naging press conference ng mahal na Vice President Sara Duterte regarding po sa kanina lang po. So, reaction po natin, ako ay naloka. Ako ay parang nababaliw na din kung papatulan ko. Pero just give reaction. Mangyayari lang siguro yon pag siya po ay siya na po yung presidente. Kasi sabi niya, pag hindi pa daw siya titigilan, ipapahukay niya daw si Marcos Sr. at ipapatapon sa West Philippine Sea. Diba? So, ganon si VP Sara Duterte. So, ganon siya. Ganon katindi na yung pag-iisip niya, no? Hindi natin alam kung natatantrums siya. Kasi 'di ba, yung yung confidential funds niya nandun pa rin sa Committee on Good Governance, sa Quad Committee sa Kongreso. Pinipiga pa rin doon yung paglustay niya ng 16 million and 11 days para sa safe houses. Okay. At ito pa, ang matindi, hindi rin po aware yung AFP na ginamit ang certification para sa attachment niya doon sa Confi funds. Diba? So, sa akin parang hindi siya posible unless siya yung maging president. 'Di ba? Parang it's weird. Ang weird niya. This is just my opinion. Kaya nga po sabi ko, parang 'di ba? Hindi po I do not claim po na political analyst po, 'di ba? Kaya nga po sabi ko, gusto ko lang magbigay ng reaction kasi anyone could give his or her reaction naman, 'di ba? We do not claim, no? Wala po tayong mga claims ng ganun. Kasi hindi naman po tayo. Okay. So, ayun, parang ang weird lang. So, I think naman, mangyayari lang yun pag siya na yung president in 2028. Kung siya yung manalo. Okay? So, wala naman tayong kung siya yung manalo, di ba? Kasi, pag nanalo siya,
kailangan na natin sumunod kung sino po yung nasa gobyerno. So, it's our responsibility as a Filipino. So, ang tanong, kung manalo po siya sa election 2028. So, yung magdedetermine kasi itong midterm election for 2025. Kung marami po siyang kapartido na mananalo, I think tutuloy yan na tatakbo na president for 2028. Pero pag siguro hindi maganda yung maging resulta ng election 2025, then siguro atras siya na maging president. So, napaka-crucial yung midterm election po natin. So, nandun yung laban kung ano yung desisyon nila, kung lalaban sila sa 2028, no? So, kung medyo tagilid sa election 2025, then siguro I think hindi siya magpo-push through na as president in 2028. Ganito lang po kasi, no, ang mangyayari po kasi, guys, pag ganito yung president po natin, parang ang weird, di ba? Parang may saltik, quote unquote, no? Parang hindi siya diplomatic. Parang ang init ng ulo, pinapadaan sa init ng ulo. Hindi naman kasi dapat dinadaan sa init ng ulo. Hindi mo kailangan maging baliw-baliwan. Hindi natin kasi alam baka script niya na maging baliw-baliwan, ano? Kasi kanina yung sa press conference niya, parang pinipilit niya na parang maging pa-victim yung itsura niya. Pero ang naging dating parang baliw, no? Reaction lang natin, ha, no? Kasi doon sa live niya talaga parang ang pinoportray niya ay maging kaawa-awa siya, no? Parang ang pinoportray niya, gusto niya maging pa-victim, no? Pero ang nangyari, parang may sayad yung nangyari. Kung titignan mo yung video, parang lumalabas na parang may sayad, diba? Parang may sayad siya pag ititignan mo, kasi parang ang gustong palabasin na kaawa-awa siya, diba? Parang ganon yung gustong i-portray, pero parang hindi po kasi bagay sa kanyang hitsura, no? Kasi matapang siya, di ba? Hindi bagay sa kanya yung hitsura na parang siya yung naging victim, no? So parang ang labas tuloy para siyang baliw, no? Ay, nako po, guys. Kung titignan naman natin yung followers nila, si President Marcos Jr. meron pong 7.5 million followers sa Facebook. Kay Vice President Sara Duterte, meron naman po siyang 2.2 million followers. So, kung pagbabasihan po natin yung bilang ng followers, no? Sino po ang nanggamit, no? Kung i-check po natin, 7.5 million followers po si President Bongbong Marcos. Samantala po, si Vice President Sara Duterte is 2.2 million followers. Kung pagbabasihan po natin yung sa bilang ng followers po, ang nanggamit ay si Sara Duterte, diba? So si Sara Duterte ang nanggamit kasi 2.2 million followers, sorry. Tapos si Vice President Apo Ferdinand Marcos Jr. ay 7.5 million. At saka si former Vice President Leni Robredo, 3.3 million followers. Diba? So, alam na po natin kung sino po yung nanggamit. Although, it's likely na
they have the same na naggamitan naman. Kasi malakas si Marcos Jr. malakas po si Marcos Jr. sa Luzon. And of course, syempre sa mga rich vote areas like Cebu, ganun. So, iba pa rin syempre, sa politics kasi talaga, kailangan po, kailangan masigurado mo talaga na sa'yo pa rin talaga yung mga votes. So, it is, syempre, sige, sabihin na natin, para wala na issue, naggamitan sila. Diba? Yun na lang, to save, na they both mutually benefited naman sa kanilang alyansa. But anong problema kasi dito? Parang nasa politics pa rin po tayo, no? Instead sana na nakatuon na sa serbisyo, ang nangyayari po kasi, yes, okay. So, meron pong mga Marcos supporters like us here. We will read their comments. Marcos loyalist lang, solid BBM, binoto ko si Sara dahil kay BBM. So, meron din mga magsasabi na mga DDS na binoto nila si BBM dahil kay Sara. Pero mostly talaga na mga Duterte, hindi po nila binoto si Marcos Jr. True po yun. Kaya po mas mataas yung bilang ng boto ni Sara Duterte kasi po mga Duterte supporters hindi po talaga nila binoto si Marcos Jr. Sure ako dyan. Sure ako dahil opinion ko. Opinion ko po yun, no, na hindi po binoto ng mga Duterte supporters si Marcos Jr. So, it's parang talagang ginamit ang Marcos sa election. So, syempre, to be safe na lang din, they both benefited each other na lang. Medyo may some part of in Visayas na medyo mahina si BBM, and then sa Davao region, no? So, iyon. So, kaya siya mas mataas yung boto na nakuha ni Sara Duterte kasi meron po talagang mga Duterte supporters na hindi po binoto si Marcos. Okay. So, ayun, hindi po natin alam, no, kung ganito na kabastos si Inday Sara Duterte. Sabi niya, I don't know kung ano yung reaction ni Senator Amy Marcos, no? Lantaran na yung pambabastos ng kanyang best friend doon sa kanyang amang namayapa. Diba? Kasi diba, alam naman po natin na si Senator Amy Marcos, lagi niyang bukang bibig ang kanyang ama, no? So, hindi natin alam bakit wala pang reaction sa Senator Amy Marcos. So, pwede kasi ito na they are on the testing ground na chine-check ni Inday Sara Duterte kung ano ang reaction ni Amy Marcos, no? So, pwedeng tawag dito, nagkakaramdaman kung ano ang mga mangyayari. Knowing naman po na ang mga Marcos ay hindi po talaga basta-basta naglalabas ng mga statement yan. So, masusi nila ang pinag-aralan ang mga bawat nilang sasabihin. So, ayun. So, nakakawindang talaga. I think for me, siguro pag ako yung advisor ni Sara Duterte, pag ako yung advisor ni Sara Duterte, hindi ko na lang siya pinag-live. Diba? Hindi na lang siya pinag-live. Kasi nakakasira sa imahe niya. Hindi maganda yung mga pinagsasabi. Mas lalo siyang
mas lalo siyang nagiging walang kwenta. Sa akin, opinion lang yun, Hindi nakakatulong. Hindi nakatulong yung ginawa niyang press conference. Nagiging ano lang siya. Nagiging walang kwentang official. 'Di ba? Alam niyo po, you could do a public service without running a position in the government. So, 'di ba? Okay na po tayo na we are fighting misinformation, disinformation, and fake news for the citizenry. Okay. Ano po ba sinabi niya? I just given a reaction, 'di ba? Parang baliw kasi, guys. Alam mo 'yun? Parang ang director, ang gusto mangyari ni direct is maging victim yung itsura niya. Pero ang naging itsura niya tuloy parang baliw. 'Di ba? Ayan po. Ay, thank you po sa yung mga viewers po natin na nambabash po sa akin. Malaya po kayo mag-comment po dito sa aking live. You are free, basta wag lang po magmura. Maraming salamat po. Ayun. So, ang nangyari po kasi talaga parang nonsense lang. 'Di ba, nakakawinda? Yes, of course. Walang kwenta po talaga siya. Nonsense. Kasi, bakit pa siya nag-live? Yun lang pala yung sasabihin niya. 'Di ba? Parang, ginawa niyang katatawanan yung sarili niya. Alam mo yun? Ha? Ano naman sabi mo? Eto, I have my word. Why should I? Meron naman tayong word. Ano pinagsasabi mo? Baka yung mga idol mo. Kasi 'di ba, engineer sila, attorney sila. Pero tanggap nilang maging tanga. Alam mo 'yun? Para lang sa mga Duterte. So paano ayan Ayan. I have my work po. Ayan. Yan. Para matigil ka, meron po akong trabaho. Diba? Mahirap po kasi yun, guys. Alam nyo. Attorney ka. Engineer ka. Pero, tagahimod ka ng dumi. Alam mo yun? Yun yung may bayad. Baka doon po may bayad, no? Kasi nagmumukha na po silang tanga. Alam mo yun? Nagmumukha na po silang tanga kahit abogado, engineer, kasi nagpapakalat sila ng fake news, guys. 'Di ba? Yun yung may bayad siguro. Tignan mo si G. Sonsa. 1 million daw bayad nun, sabi niya nun sa Quadcom. 'Di ba? 1 million, magpakalat lang ng fake news. Magpakalat lang ng chismis. Isa yung isa po yung broadcast journalist, no? Sinira niya yung reputasyon niya para lang malinis. Para lang malinis yung dumi ng mga Duterte. Ayun, guys, sinasakripisyo yung mga pangalan na meron ka noon. So, ayun, pwede bayad yun. Kasi 'di ba, ginawa na niya sarili niyang tanga. Ganon yung bayad. 'Di ba? Yun yung bayad, pwede yun. Kasi ginagawa niyang tanga yung sarili niya eh. Broadcast journalist siya noon, 'di ba? Kasama niya si Mel Chanco. Kaya ngayon, nakakaloka na sabi niya, ipapahukay niya daw si Apo Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Ang bastos, 'di ba, ng bunganga. Parang bata lang na hindi alam pinagsasabi. Alam mo 'yun?
Hindi siya nakakatulong kung sino man nagsabi sa kanya na mag-live siya. Tapos ganun yung sabihin. Hindi siya nakakatulong para umangat ang kanyang ratings. Hindi nakakatulong para mas lalong dumami ang kanyang tagahanga. I think makakatulong siguro is pumunta siya sa Quad Committee, sa Kongreso, sagutin niya yung mga tanong ng Kongreso, ng Committee on Governance and Good Governance. Doon, siguro, mas maganda, no? Makakatulong sa kanya para tumaas yung ratings niya. Pag sinagot niya yung tanong ng Quad Committee, doon, mas maganda. Diba? Pero, yung gumawa ka ng sarili mong press conference, tapos sasabihin mo, papahukay mo si Marcos Sr., ipatapon mo sa West Philippine Sea, hindi yun nakakatulong. Hindi yun nakakatulong para umangat yung ratings mo o maipakita mo na magaling ka. I think, ang magandang mong gawin, no? Inday Sara Duterte, Vice President Sara Duterte, pumunta ka sa House of Representatives, tapos syempre, pag tinanong ka, pag sinabi na mag-take ng off ka. Diba? Para at least, kahit paano, maiangat mo naman yung sinira mo na pangalan. Diba? Kasi ikaw lang din naman yung sumira sa iyong pangalan. Pumunta ka sa isang hearing, tapos nag-spoil brat ka, feeling mo ikaw yung masusunod. So parang ganun. Ano ba kasi talaga, sir, ang nangyari, diba? Nagkaroon, parang may something ata po nangyari. So parang nagkaroon po, kung hindi po ako nagkakamali, sir, ha, sa aking opinion lang po to. So parang natunugan po kasi na patatalsikin si BBM. So kaya po na-demote si Gloria Macapagal Arroyo. So tapos may pumutok din na balita doon po sa confidential. Ayun, sumunod na yung nag-issue ng statement si Vice President Sara Duterte na sinabi niya na tambalustay. So ayun. So after nun, meron lumabas na iimbestigahan daw yung confidential funds. So doon na po nag-start at nagka-ugat-ugat. Kasi 'di ba, patola kasi si Vice President Sara Duterte, parang bata, immature, na pumapatol. 'Di ba, mapagpatol. So, syempre, kailangan kasi, dapat as a leader, hindi ka mapagpatol. 'Di ba? Parang ganun. So, ano yung nangyari? Tapos, in a press conference or ambush interview sa Mindanao and Davao, no, sabi niya na wala na daw yung unity team. 'Di ba? Ayon po kay Vice President Sara Duterte. Tapos noon excuse me. Tapos naman noon si BBM, sabi niya na meron pa yung unity team. So it's not about political, it's 'di ba? So malalim yung sagot. Malalim yung sagot ni Apo Marcos Jr. Samantala yung kay Vice President Sara Duterte is literally na unity team, na ginamit lang yung word na unity team para lang daw sa election. So pag aanalisahin po natin yung sagot ni Vice President Sara Duterte sa isang ambush interview, so si Sara Duterte ang nanggamit. Kasi sabi niya, ang unity team ay para lang daw sa politika. So natapos na yung election, kaya wala na daw unity team. So, ibig sabihin, yung pakikipag-alyansa ni Vice President Sara Duterte ay hindi sincere sa kanyang puso. Hindi sincere ang kanyang pagsiservisyo. Kasi sabi niya ang unity team ay natapos na nung panahon ng eleksyon. Diba? Gets mo? Sabi po kasi doon, no? Meron pong balibalita na patatalsikan si PBBM. Kaya po nangyari na demote si
Kasi 'di ba, na-demote si si Congressman GMA, si Gloria Macapagal Arroyo. So, after nun, nag-issue si Inday Sara Duterte ng statement at doon sumikat yung word na tambaluslos. Okay. So, kung matatandaan po natin, meron pong insidente doon sa paalis si BBM noon. Si Vice President Sara Duterte ay nangisnab na kay Speaker Martin Romualdez. Kaya po ang nangyari, inisip ng media na ang sinasabi na tambaluslos ay si Speaker Martin Romualdez. So after nun ayun na, may lumabas na balita na yun, magkakaroon ng hearing sa Quadcom. Ay, hindi pa Quadcom, yung sa confidential funds lang. So ayun na, hanggang nagkasangay-sangay na, nagka-branches na yung issue. Hindi po, si Gloria po ang senior deputy ata siya, no? Ayun. Ayoko mag-elaborate. Ayoko masyadong mag-elaborate. Kasi baka mamaya mali yung ko, di ba? So ayun. Basta doon na po nagkasanga yung issue hanggang andito na tayo. Eto na, broken na yung unit team. I think ang nangyari kasi marami ng issue, no? Marami ng issue na nangyari. Kaya 'yun. Mga Duterte, alam nyo yan. Mga war freak. So, ginusto impeach si BBM para maging president si Sara. Sorry, hindi mo na gets. They are planning kodita as to sa mga po ba? Hindi po impeach. Hindi po impeach po. Kodita, planong kodita. So, yun. So, ayun. Hukayin daw ni Sara Duterte pag hindi pa tumigil. Yun nga, ilang beses na, 'di ba? Ilang beses naman na bulilyaso ang kodita. Syempre because of nandyan si Speaker Martin Romualdez to secure the presidency of ni Marcos Jr. Na syempre nandyan po si House Speaker Martin Romualdez, salamat sa kanya sa pagiging alerto, no. Yan. Ayun po yung sinabi niya, sir, ipapahukay niya daw at itatapon sa West Philippine Sea. Kaya po nakakawindang, hindi natin alam kung meron na ba siyang sakit o kung baliw na siya. Hindi natin alam kung ano ang naisip ni Inday Sara Duterte. 'Di ba? Parang parang bata. Alam mo 'yun, parang gustong maging biktima pero parang naging baliw yung dating. Parang ako din nanood din ako ng live niya. Tapos ano ba to? Parang napaka-nonsense ng mga sinasabi. Kasi syempre we would like also to know her side, no, kung ano yung press conference niya. Kasi parang 'di ba? Parang sayang lang yung oras. You do a press conference for nothing. Alam mo 'yan? Ayun po yung nangyari. Kahit balikan nyo po, panoorin nyo, tignan nyo kung may substance po yung pinagsasabi.
Sorry po ha sa mga Duterte supporters. Pwede nyo pong balikan yung live niya kung meron pong substance yung pinagsasabi niya. Sorry po talaga. We have different political views and opinions. Pero if you gonna check her live, no? Walang substance talaga. Diba? Kahit i-check nyo po guys yung live niya. Alam ko po magkakaiba po tayo ng mga sinusuportahan, no? Ako po ay isang pro-government at ako sumusuporta sa Marcos. Syempre, gusto ko din malaman. Kaya po ako nakatawag dito, napatutok din kahit paano. Pero nung nalaman ko ganito, ni-stop ko na. Kasi parang, alam mo yun, para kang nanonood ng may sayad. Kaya yun guys, magkakaiba po tayo ng mga sinusuportahan. You are freely welcome here sa Lucky Regan Bulletin. Ayan po yung hinihintay din po natin kung ano yung magiging reaction ni Senator Amy Marcos sa pambabalahura ng kanyang kaibigan na si Vice President Sara Duterte sa kanyang ama, no? So we are waiting naman po na kung ano yung magiging reaction ni Senator Amy Marcos sa naging statement ni Vice President Sara Duterte sa kanyang press con. Dapat ni-record mo. Pwede nyo naman po. Wala na po ba? I think yung mga iba pong mga content creator, may mga reels na po sila. Ayun. Hindi naman ako masyadong mahilig gumawa ng mga reels. Ayun guys. Pwede nyo siguro balikan na lang. Pwede nyo pong balikan na lang siguro. For your reference po. Ayun lang. So, ayan. Philippine Standard Time is 14:39 na po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ayan. Okay, I'm just checking. Hindi po siya hearsay. Hindi po hearsay yun, ma'am, na sinabi po niya na ipapahukay niya, tapos ipapatapon sa West Philippine Sea ang bangkay ni Marcos Sr. Alam niyo po ang Lucky Regan Bulletin, hindi po tayo sa mga hearsay lang. With reference din tayo mag-post na kung kayo po ay followers ng aming page na Lucky Regan Bulletin in WhatsApp Pinas, we although have a link in our post. Except for our memes, to this stuff, ganun. Diba? Sino ba naman tao na huhukayin mo yung bangkay tapos itatapon mo sa dagat? Unless, di ba? Hindi siya articulate. Pwede, siguro, kasi siya, Visayas siya, kaya siguro hindi siya marunong mag-articulate. I-check natin kung nandito ta. Medyo mahaba yung live niya And naka-block kami dito sa Lucky Regan Bulletin sa kanya naka-block pala kami dito. Sa WhatsApp Pinas kami, hindi block. Ewan ko ba kay Vice President Sara Duterte nang bla-block. Salot sa lipunan? Hindi ba masalot po yung mga pumapatay? Oo, di ba? Tapos sa mga post ng mga DDS content creator na
best president daw yung pumapatay. So, are they admitting that President Rodrigo Roa Duterte was a killer? Question mark. Nakakatakot yun May killer kang kasama. Diba? Gaano ka man kagalit sa tao. Diba? Kahit gaano ka man kagalit sa tao, wala ka pa ring karapatan or license na patayin ang tao o kumitil ng buhay. Alam mo yun? You are not the batas. Diba? You don't have the license to kill. Kung yun po yung pag-uusapan po natin. Wala siyang karapatan. Kaya nga po, kung nanonood ka po kanina na mangyayari siguro yun pag siya yung president. Ayan po. Everyone deserves a second chance. Everyone deserves equal justice. Sabi nga ng ating 1987 Constitution. Kahit ano pa man ang pagkakasala ng taong ito, wala kang lisensya para ikaw ang kumitil ng kanyang buhay. Well, kung idol mo pa rin ang isang killer, kung totoo na siya ay isang killer, di ba? I don't think you have a normal na pag-iisip. Sa akin, nakakatakot. Alam mo yun? Kasi, kung killer, di ba, anytime, pwede kang patayin. Yun po yung nakakatakot. Wag po natin ilagay sa kamay po natin yung batas. Meron at meron po tayong batas. So, pag galit siya sa'yo, tataniman ka ng droga. Sasabihin, drug addict ka. Parang yung napanood ko po kay Marian Rivera na balota, no? Bago nila patayin yung bata, lalagyan sana ng isang pulis ng shabu yung bata. Pero since yung kasama niyang pulis ay naging teacher niya, yung ina ng bata, si Marian Rivera, si Teacher Emmy, no? Binaril niya yung kapwa niya pulis. Kasi ang gusto ng pulis na isa, patayin yung bata, tapos lalagyan ng droga. So, yung isang pulis, hindi siya pumayag. Kasi sabi, wala sa usapan yun. So, yun, nanaig yung kabutihan. So, okay. Sa mga hindi pa po nanonood yung ni Marian Rivera, ang ganda guys. Balota po, recommended for us. It's an eye-opener movie na sa tuwing eleksyon, ganun yung nangyayari po sa atin. Ayan. So, it's already 2:46 po, 14:46 p.m. Kaya nga po, nakakatakot po kung totoo nga po na ganun nga yung balita. Diba? Wala kang parang bawal kumontra. Kaya we are very lucky that we have President Marcos Jr. Na sobrang bait, hindi mapagpatol. You are free to criticize his government. Kahit nagpapakalat ka na ng fake news, walang ginagawa. So yan. It's already 2:46. Kailangan ko na po magpapaalam. Babalik ako
after a couple of second. Salamat.